Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang gabi po ng Huwebes sa inyong lahat. Huwebes ngayon at bisperas ng ating ibinubukod na araw, ang araw ng Biyernes, para sa maigting nating pakikipagniig sa mahal na poong Jesus Nazareno. Napadaan man lang kayo o nagsadya talaga, galing man kayo sa malapit o sa malayo, sinasalo po namin kayo sa inyong maluwalhating pag-uwi sa tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na atin ding tahanan. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Sa Mateo, Marcos at Lucas, ang pangalan niya ay nakalista bilang isa sa 12 mga apostoles. Naroon din siya sa Ascension. Lagi siyang kasama ni Felipe. Pero sa Juan ay hindi nababanggit ang kanyang pangalan. Sa halip Natanael ang tawag sa kanya. At sa binasa nating ebanghelyo, parang may pagdududa. Siyang nagtanong kung may nagmumula bang mabuti sa Nazaret. Ano kaya ang reputasyon ng Nazaret para sa kanila noon? Small town, maybe urban, rural pala. Liblib siguro. O kung ano pa man, mga notorious na mga nabalitaan nila, hindi natin alam. Pero sa kabila noon, tinawag siya ni Jesus na tunay na Israelita na hindi magdaraya. Paano raw siya nakilala? Ang sagot ni Jesus sa kanya, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Anong ginagawa niya doon sa ilalim ng puno? Hindi po natin alam. Baka sumilong lang. Pero maaaring nagre-review din, ano? Nagre-review, nag-aaral ng Torah. Sa bandang huli, nagpahayag din siya na ang kaharap nila ay ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel. Doble ito. Dobleng pagkilala sa kung sino ang kaharap nila. Bukod sa anak ng Diyos, tinawag rin niyang hari ng Israel. So, hindi lamang Nazareno,
o taga Nazareth, kundi kung sino talaga siya, ang totoo niyang pagkakakilanlan. At personalan po ang pagtawag sa kanya ng mahal na poong Jesus Nazareno. Tinawag siya sa kanyang pangalan. Hindi siya basta nasa lubong lamang, naglalakad ang Panginoon, nasa lubong siya, hindi ganon, tinawag siya. Nakita na niya, bago pa man siya nakasalamuha. Kumbaga sa lingwahe natin ngayon, naispatana. Naispatana. Kaya alam na niya na, ito, tatawagin ko ito. Ano po kaya ang nakita niya sa kanya? Kailangan po ng kaunti kasing sinseridad at kabukasan ng puso para ma-recognize sa sarili na ang dati mong honest opinion tungkol sa iba ay mali pala. So maaaring ito ang nakita ng poong Jesus Nazareno sa kanya. Yung kanyang sinseridad at kabukasan ng puso. Bagamat may prejudice siya nung una. Pero yung prejudice pa lang yun ay hindi totoo. Kaya nga prejudice. Umaandar lamang sa kanyang kaisipan. At ang objective reality at kung sino talaga siya, tell otherwise. Iba ang sinasabi. So magandang pamamaraan din ito para i-check natin kung tama ba ang ating mga perspektiba sa buhay. Ang atin bang iniisip, ito ba ang objective reality? Ito rin ba ang common na iniisip ng iba na nakakakita nang hindi natin nakikita? O baka atin lamang ito? Bit-bit natin kasi kung paano tayo nahubog ng sarili-sarili nating mga paniniwala. Kung paano tayo nasanay. Katulad niya. Bago pa niya na-meet si Jesus, ang alam niya ay baka nga walang mabuting nanggagaling kung saan siya nanggaling. Kaya yun ang nasabi niya. Nanggagaling siya sa kanyang preconceived notion ng Nazareth. Kaya yun ang lumabas sa kanyang bibig. Paano natin iingatan kung ano ang lumalabas sa ating bibig? Titingnan natin kung saan tayo nanggagaling. Ano yung humubog sa atin? Ano yung tape na nagro-roll sa ating memory kapag may na-encounter tayong kakaiba sa ating kinasanayan? At baka maiko-correct yung ating distorted thought. So kung yun ang ating issue, marami tayong distorted thought, baluktot ang pag-iisip natin sa iba at sa ating sarili, ay di doon din natin aayusin. Papalitan lang natin ng tama at malusog na pag-iisip yung na-identify natin o napangalanan natin na pilipit na pagkaunawa o pagkaintindi. Dahil mas marami pa pala na maaaring makita at masaksihan kaysa doon sa umaandar sa ating memory. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, ma-pick up nawa natin, maibangon natin ang ating sarili mula sa sarili nating mga prejudices at makita natin ang mukhaan kung ano ba ang tunay na katauhan ng sa ating humaharap at kung paano nila tayo hinaharap.
So hindi man niya pagtatuan, may hikaw sa ilong, tirik ang buhok, payat na payat. Pag humarap sa atin, huhusgahan na kaagad natin. Naku, adik ito. Sa dinami-dami ng aking makakaharap, ito pa. Yun, ano? So, huhulihin natin ang ating sarili. Kung umaandar na ba yung dati nating tape, yung ating prejudices, at pag nahuli natin ang ating sarili, aarestuhin natin ang ating sarili, ibig sabihin, titigilan natin. Teka muna, baka naman hindi siya adik. Oh. Tapos, kaya pala lumapit sa iyo, Father, alam mo, nabalitaan ko na magandang inyong ginagawa. Diyan sa likod, tuwing Huwebes, nagpapakain daw kayo ng mga nagugutom. Gusto ko po lamang sanang tumulong. Tutulong pala sa isip mo, adik. So ayun ano, pag merong encounter na ganon, nabantayan mong iyong sarili, arrest yourself at bigyan ng pagkakataon kung sino, kung ano ang tunay na katauhan ng lumalapit sa iyo, mga kapatid. Mamalayan din nawa natin kung paano tayo tumutugon at kung saan ang gagaling ang ating pagtugon. Gaya ni Natanael o ni Bartolome, matalikdan dinawa natin ang mga maladaptive na pamamaraang bitbit natin sa pagtingin sa kasalukuyan. Yung pong maladaptive, ibig sabihin, nanggaling sa kung saan pa. Experience mo noon, negatibo. Pagharap mo sa sitwasyon ngayon, parehong sitwasyon, binitbit mo yung experience mo noong negatibo, dinala mo ngayon, akala mo nandoon ka pa sa nakaraan. Pero ang ngayon, dito, ay iba sa kung ano man ang negatibo mong na-experience noong nakaraan. Makadevelop din nawa tayo ng kalooban na generous. Yung magbigay ng pagkakataon. Dahil tayo man ay walang sawang binibigyan ng mga second chances. Mayakap din nawa natin kung ano lamang ang ibinubunsod ng ngayon dito. At ito po ang magbubukas ng ating kalooban para ma-welcome natin ng bukas palad ang makikita nating mga bagay na higit kaysa rito. All we have to do is to come and see. The best is yet to come.